Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today I just want to talk about this Batman Hush na McFarlane Toys na statue na custom repainted. I painted this statue around 2024, a couple of years ago. And hindi na ako nakagawa ng recording. Actually meron pero nasa hard drive na siya, hindi ko pa siya mahanap. So right now, gagawa lang muna tayo ng video about this overview and kung paano ko ginawa yung buong process from the stock Batman Hush to this custom repainted na parang comic book paint style. Alright, first measure muna natin yung statue. This is around, so nakalagay kasi sa definition or sa description pala is this is 1/6 scale. Pero usually 1/6 scale is around 12 inches tall. Pero ito is around 10 inches tall lang siya. Okay? Okay, so yun yung height niya. Okay. Super, nakagawa ako ng ano nito, ng tatlo. I'm really, gusto ko mag-experiment kasi nun sa ano, sa Batman Hush na statue. And I think okay, nagagalaw pala yung ulo niya. Okay. You can rotate the head. Okay. May articulation pala siya. Kahit na statue siya. Okay. 1 point of articulation sa head niya. Okay. Shout out to McFarlane Toys. Grabe. Sobrang ganda ng ginawa nila dito sa Batman Hush na statue. Look at the sculpt. And also yung paint job na ginawa nila, this is really, really cool too. Gusto ko lang talaga i-apply yung artwork ko sa mga statues, action figures, collectibles para lang ma-develop din yung skill ko kung paano ko i-apply yung artwork, how do I develop yung paint styles na ganito, paano ko improve yung skills every day. So I'm really practicing painting almost every day. And as much as possible, record everything, document everything to upload dito sa ating YouTube channel para in the future meron tayong archive ng lahat ng ginawa natin and then share ko rin sa inyo kung paano ko ginawa yung proseso from start to finish. Okay, so first, i-mask muna natin yung kanyang mouth para hindi siya may sprayan ng spray paint. Sa mga spray paints for the primer, ang gamit ko ay Bosny number 4 flat black. So, sorry. Flat black ko nga pala ba to? Ay, hindi. Wait lang ah. Naisip ko kung paano ko siya ginawa eh. Yeah, I think everything is flat black. Tapos, dinry brush ko yung cape niya ng blue. Ito yung mga blue na ginamit ko. Cobalt blue and also coral blue. Yan. Tapos, base coat pala. Yan. Dito sa part na to. Yan. Coral blue, cobalt blue. Tapos, yung pinaka-highlights natin, yung white with coral blue. Yan. Yan. So, again, flat black primer, tapos dry brush with blue, and then dry brush with coral blue, and then dry brush with coral blue and white. So, ang technique na ginagamit ko dito, dark colors muna, and then dark colors, base coat, dark colors, mid-tone, and then highlights. Kung gusto niyo pa mag-apply ng white highlights, ito yung ginagamit ko for white highlights. Ito, yung Ultra White Stronger Coverage from Hero Paints. Shout out to Hero Paints. Sobrang ganda ng mga pintura nila. Very vibrant and maraming range ng colors. Kung gusto niyo malaman, to know more information about Hero Paints, punta lang kayo sa Hero Paints sa Shopee and also sa Lazada. Thank you very much for also sponsoring our video. Yung mga custom repainted natin. Lahat to sponsored by Hero Paints. Maraming salamat Hero Paints. Okay. Tapos after nung shadows, midtones, and highlights 1, highlights 2, pwede rin magdagdag. Saka na natin lalagyan ng line art. Ito yung line art. Pang line art natin, water-based acrylic primer matte black naman. In terms of brushes, gumagamit ako ng mga round brushes. Wait lang. Yan, ganito. So first couple of strokes or first strokes yung sa dito yung cobalt blue. Larger brushes muna. Hindi ako gumagawa ng artwork na maliliit na details kaagad. So I go with bigger brushes. Bigger brushes to cover yung maximum amount of real estate or space. Yan. Tapos papalit tayo ng brush, medium naman.
And then pinakalas na yung mga very small details. Okay? Like yung mga buttons dito sa ano, yung mga buttons dito sa kanyang mga pouches. Okay. So yun yung cape. Again, flat black, coral blue, flat black, cobalt blue, coral blue, tapos white, and then line art. Ganon din sa katawan. Try brush ng gray, dark gray, mid-tone gray, tapos highlights ng white, and then line art. Ganon din dito sa belt. Sa mga blood effects naman, I used a smaller brush or finer brush para malagyan ko ng blood effect from dito sa kanyang left cheek and dito sa kanyang right na lip. Tapos dito naman sa base, kaya ako ginawang ganito para ano na lang siya, para stable siya. Kasi usually yung mga McFarlane toys minsan naglilin eh, yung mga statues naglilin. So ayoko naglilin yung mga statues natin. Kaya ang ginawa ko, nagmelt ako ng glue stick, and then I sprayed it here via yun nga, glue gun. Ini-spread natin. Tapos meron ding mga plastic na mga junk dito sa ano sa base para magkaroon ng mga battle damage na mga parts. And then dito sa likod, ay sa ilalim yung ating signature. Okay. So yun mga ma'am sir, that's it. Yun yung last na part na ginawa natin. Nag-apply tayo ng Bossing number 191 flat clear para maprotektahan yung ating paint job na ginawa dito kay Batman Hush. So if you want to purchase this is around 200 USD, 10 inches tall. Tapos kung ipapaship sa USA, this is around 280 USD ship na. Wala lang tong box kasi yung box tinapon ko na rin. I got rid of all the boxes nito McFarlane Toys kasi medyo malaki siya. Kung isi-ship natin to, i-secure natin to maigi. Okay? So yun lang mga ma'am, sir. That's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!